I pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride. Obeng. 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 Nasaan si Lynette? Lynette is not here. You're probably dreaming. Mukhang masyadong napasarap yung tulog mo. At ni hindi mo na napansin na dito ka nakatulog sa couch. At ni hindi mo na malayan na tanghali na pala. Well, did I interrupt the special moment in your dream? Napasarap lang ang tulog, ate. Pwes, kailangan ka nang magising kasi nga may bisita ka. Sige. Magbibihis lang ako, ate. Sige na. Manang Nelia? Manang Nelia? Baka naman pwedeng makahingi ng coffee? Doc Benitez, Ma'am Lynette, bakit po nandito pa kayo? Akala po namin naka-leave na kayo kasi sa isang araw na yung kasal niyo. Ito nga yung sinasabi ko kay Lynette eh. Sabi ko, nakalib na kami. Pero dahil trabaho, alam mo naman si Lynette, napakasipag. Eh, wala naman ako magagawa kasi kailangan ko na yung proposal matapos. Tsaka, ayos na naman na lahat, diba? Nakuha mo na yung suit mo, pati yung wedding gown ko. Tapos sabi rin ng wedding coordinator, okay na ang lahat. So, tuloy na talaga ang wedding niyo. At walang makakapigil sa inyo. Oo naman. Buong-buo na yung loob ko at puso ko. Naiharap si Lynette sa altar at pakasalan. At walang makakapigil kahit sino. In love kayo, ah. Ay, Ma'am Lynette, meron po kayong picture ng wedding gown niyo? Ay, meron. Gusto niyo makita? Pwede mong patingin? Ito. Ganda. Bagay na bagay sa inyo. Tapos ito yung likod. Ganda. Oo. Ganda. Ay. Tapos ito. Tingnan mo. I love that detail. Ito. Carlos. Ano? Maganda. Oo Sabi naman. nila maganda daw. Sobrang ganda. Thank you, ate. Pare. Thank you. Baka naman mapagalitan ka ni Moira na dinalaw mo ako dito. Matanggal ka pa sa bagong posisyon mo. Naintindihan naman siguro ni Moira yung stand ko. You know, I may be the new medical director of Apex, pero hindi naman niya ako hawak sa leeg eh. I just wanted to check how you are. After, everything that's happened. Hindi pa tapos ang issue ng Apex. Tapos, well, paparating ng kasal ni Lynette kay Carlos. To be honest, Ray, tanggap ko naman na ikakasal na si Lynette. Wala na sa akin yun. Pero lately, parang may gumugulo sa isipan ko. Napanaginipan ko nga si Lynette eh. Ipinaglaban ko daw siya hanggang ikasal kami. Hindi mo wala sa isipan ko si Lynette? Well, isa lang ang ibig sabihin nun. Mahal mo pa rin siya. I will not deny it, Ray. Sa tingin ko, hindi naman nawawala yung pagmamahal ko kay Lynette. Siguro pinigilan ko lang yung nararamdaman ko dahil may relasyon sila ni Carlos. Lalo na ngayon, na ikakasal na sila. Pare, ayoko na sanang makadagdag pa ng gulo sa isip mo, ha? Pero bilang kaibigan, alam mo, kailangan din kitang untugin at batukan eh. Komportable ka na ikasal si Lynette kay Carlos? O ang tamang tanong ba sa'yo dapat ay, masaya ka ba sa desisyon mo na lumayo, umiwas, at hayaan na lang si Lynette na mapunta sa ibang tao? Kasi, base dyan sa sagot mo ngayon, hindi. Alam mo pare, for the longest time, paulit-ulit kong sinasabi sa'yo, iwanan mo na si Lynette
at si Moira at pamilya mong piliin mo. Pero never ka naman nakinig sa akin eh. Mas malakas yata ang boses ng puso mo kesa sa akin. Pero ngayong desidido ka na hiwalayan si Moira, why don't you take this chance to tell Lynette how you really feel? Wala naman sigurong masama if you take this risk, hindi ba? Look, pare, don't expect na magbabagong desisyon ni Lynette dahil sa'yo. Ang mahalaga, masabi mo sa kanya ang totoong nararamdaman mo. You're right, Ray. I need to take risk. Hindi ko pwedeng bitiwan at hayaang mawala si Lynette na wala akong ginagawa. Malay mo, may magbago kapag sinabi ko na sa kanya kung anong gusto kong sabihin. Thank you, Nurse Fico. Okay po. Sige. Kayla. Dok, kailangan po ba talaga consent ng mama ko? Ayoko po kasi siyang makita. Ayoko rin po na ma-involve siya sa life ko. Pero Kayla, kailangan mo yung mama mo lalo na ngayon. Baka naman pwede mong iset aside yung galit mo sa kanya para sa health condition mo. Sa totoo lang po, Dok, miss ko na po talaga si Mama. Tinis ko lang po yung pagka-miss ko sa kanya eh. Hindi ko lang po talaga matanggap yung boyfriend niya, who's younger than her. Alam kong matagal nang wala si Papa sa amin. Kaso hindi ko lang po talaga tanggap. Kasi pakiramdam ko, ginagamit lang yung mama ko para lang sa pera niya. Kaya hindi talaga ako boto sa kung anong meron sila ngayon. At saka, isang beses, nakipag-away ako sa kanya. Gusto ko lang kasi talaga patunayan kay mama na tama talaga ako. Kaso, mas kinampihan niya pa yung boyfriend niya kaysa sa akin eh. Kaya, lumayas ako. Tsaka, nakitira ako sa isa sa kaibigan ko. Until recently, nakaramdam na ako ng sobrang back pain. Habang nararamdaman ko yung sakit na to, si Mama naalala ko. Sobrang miss ko na po talaga siya, Toke. Kayla, sa tingin ko, ito yung pinakatamang oras para maging okay kayo ulit. Siguro naman, hindi mo hayaan na lumala pa yung kondisyon mo. At sigurado ako na kapag nalaman ng mama mo yung nangyayari sa'yo ngayon, mag-aalala yun. At sa tingin ko, magmamadali pa yun para puntahan ka na dito. Nurse Ning! Nurse Vico! Dok, tawagan niyo yung number na yan. Ganun yung number to, Dok. Sa nanay ni Kayla. Sige, Dok. Ako natatawag. Excuse me lang po. Wait lang. Sige. Galing mo talaga, Dok. Puntahan ko muna yun ha. Baka hindi alam ko ano sasabihin eh. Sige.